po natin ngayon, 9 na senyales na kulang ka sa tulog. Okay? Tingnan natin na very common lang to. Minsan kasi tulog tayo 6 hours, pero kaya naman natin. Yung iba natutulog 9 hours, kulang pa. So ito, 9 signs na kulang ka sa tulog. Number 1, naglalabasan ng pimples, mga rashes, di ba? Alam naman natin, pag kulang sa tulog, mas maraming acne or pimples kasi yung tulog nagko-control ng hormone sa katawan natin. Mas humihina din ang immune system natin, kaya mas maraming mga breakout sa mukha. Number 2, syempre kulang sa tulog, eye bags, okay? Maga ang eye bags or nangingitim dito sa ilalim ng mata natin. Pag kulang sa tulog, more wrinkles, more swelling, more droopiness. Ang tulog kasi kailangan natin yan para mag-repair yung mga tissues natin. Number 3 sign, kulang ka sa tulog, mas tumataba, mas hindi mo makontrol yung kinakain mo. Pag kompleto tayo sa tulog, nakokontrol ng katawan natin yung ghrelin and leptin. Ito yung nagkokontrol ng appetite natin. Pero pag puyat tayo, mapipilitan ka kumain So, hindi mo makontrol. Number 4, manggigigil ka sa mga junk foods pag puyat ka. Parang gusto mo kumain ng cheeseburger, french fries. So, mali rin ang mga desisyon mo sa pagkain, mali rin ang mga desisyon mo sa buhay. Kasi puyat yung judgment natin na sisira. Number 5, pag puyat ka, mapipilitan ka magkape. Okay, dati magkakape ka, 1 baso, 2 baso, para lang makabawi sa puyat. Pero kung kape ka na ng kape, ibig sabihin may insomnia ka na, may anxiety na, kulang ka na sa tulog. Number 6, pag puyat tayo, ang sintomas, moody, irritable. Okay, may pag-aaral to nakita nila yung mga kulang ng 2 hours sa tulog, mas stress, mas galit, mas pagod, mentally exhausted. Number 7, ang mga puyat, kulang sa tulog, mas depressed. Okay, nadidepress sila, mas mainit ulo nila, kasi konektado ang kulang sa tulog at depression. Number 8, pag kulang sa tulog, hindi makafocus. Okay, hindi makafocus sa trabaho, mahina ang memory, mas groggy, hindi makakoncentrate, hindi rin pwede mag-drive, di ba? Pag puyat, delikado. And number 9, pag medyo nang kakaedad na, pag yung mga puyat, magugulat kayo. Pag puyat, tumataas yung blood pressure. Okay? Tapos yung heart rate mo, mas mabilis. Mas mabilis ang heart rate, mas mataas ang blood pressure. Pati blood sugar, medyo nagloloko pag puyat. Parang lutang. Lutang ka, prone ka ma-accident. So, anong mga tips natin para makabawi sa puyat? Paano tayo babawi? So, kung talagang puyat tayo, unang gagawin natin, easy lang sa buong araw. Diba? Dahan-dahan lang. Easy. Hindi na yung kasing lakas nung dati. Iwas lang tayo sa aksidente. Dahan-dahan lang ang galaw. Number 2, kung makakasingit ka ng tulog, makakaidlip ka konti, kahit short nap, 20 minutes, 30 minutes, malaking tulong yun. Mabuboost ka. Mawawala yung sakit ng ulo mo. Number 3, pagpuyat, normal lang yung pagkain. Huwag mong bawiin sa pagkain yung puyat. Yung mga, let's say, mga night shift, di ba? Binabawi sa pagkain, sa kape, sa sigarilyo, lalo lang mapapasama. Number 4, pagpuyat, huwag masyadong sobrang exercise. Okay? Kasi pag sobrang exercise, puyat, mahina na yung katawan minsan di na kaya. Number 5, kailangan bumalik tayo sa regular sleep, di ba? Babalik tayo, babawi ka sa susunod na araw. So, next day, bawi ka ng tulog, stick ka sa schedule mo. Kung ano oras ang tulog mo, pwedeng agahan mo konti ng 30 minutes o 1 hour. O next day, kung matatagalan mo yung gising mo, kailangan tahimik, quiet at madilim yung kwarto. Kasi pag kompleto tulog natin, maghihilom yung katawan, yung utak, mas makaka-function tayo. Meron din ilang mga sakit na nagkokos ng kulang sa tulog. Baka hindi nyo napapansin, ito pala. Ano tong 3 sakit na pwedeng dahilan kaya kulang ka sa tulog? Ito common to. Acid reflux o GERD. Baka may GERD ka. Diba? Ako, minsan nagigising ako madaling araw, diba? Mapapaubo ka, mapapaganon ka kasi umiga ka, umakyat yung acid. Pag mauubo ka tuloy, pag ubo mo, magigising ka.
So, paggising mo, may sore throat ka, masakit dito, kaya ka nagising, kaya ka nakapuyat, may acid reflux. Pati boses mo masisira. Yung iba naman, nagigising dahil may sleep apnea. Yung snoring, hilik ng hilik, humihinto yung paghinga nila, kaya nagigising. Kulang sa oxygen. So, yan po mga possibilities. GERD, snoring, dry mouth, sleep apnea, lahat yan nakaka-cause ng hindi kulang sa tulog. Siyempre, kung marami kang stress, marami kang iniisip, kailangan natin ng psychologist. O malabas muna yung, bago nga matulog, di ba maganda, wala mo ng away, ayusin yung problema, mag-asawa, sa pamilya, para at least nalabas mo muna yung sama ng loob mo. Okay, huwag matutulog ng galit. Yan ang pinakamasama sa lahat. Huwag matutulog ng galit. Sana po nakatulong to para makabawi tayo. Kasi tulog, very important. Para maging healthy, para humaba ang buhay. God